Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay ika-18 ng Hunyo taong 2026 at nasa 22nd episode na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. Sa ngalan po ni PIO Head Brian G. Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live, ang programang maghahatid ng iba't ibang mahahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng umuulang biyaya sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na natin ang Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Opisyal lang na ipamahagi ang 60% payout of salary or wages para sa 40 kabataang benepisyaryo mula sa Wave 1 ng Special Program for Employment of Students o SPES nitong June 17. Sa loob ng 20 araw, ang mga kabataang San Joseño ay naitalaga sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod kung saan kanilang ginampanan ang mga gawaing administratibo at klerikal. Inaasahan naman na sa mga susunod na linggo ay kanilang matatanggap ang natitirang 40% ng kanilang salary or wages mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Layunin ng SPES na matulungan ang mga kwalipikadong estudyante at out-of-school youth na makapag-ipon para sa kanilang pag-aaral, magkaroon ng mahalagang karanasan sa trabaho at mapaunlad ang kanilang mga kasanayan at pagpapahalaga na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang hinaharap na karera. Patuloy naman ang pamahalaang lungsod sa pagsuporta sa mga programang nagbibigay oportunidad sa ating masisipag na kabataang San Joseño. Sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ang mga child development workers at mga pamahalaang barangay na ipamahagi sa iba't ibang child development centers sa lungsod ang bagong bags at school supplies sa pagpapatuloy ng Arangkada Eskwela 2026. Ilan sa mga naging kabahagi ng programa ang Barangay Muzon Proper, Barangay Graceville, Barangay Sapang Palay Proper at Barangay San Pedro. Tuloy-tuloy ang bayanihan sa paaralan dahil naniniwala ang buong pamahalaang lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Lido Robes at Congressman Arthur Robes at ang DepEd CSJDM community sa pangunahing paggabay ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas na ang edukasyon ng susi upang maging maganda at malinaw ang kinabukasan ng mga pag-asa ng bayan. Upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na mairehistro ang kanilang mga mahalagang dokumentong sibil, kabilang na ang mga late registration ng birth certificate, pinangasiwaan ng City Civil Registry Office sa pamumuno ni OIC City Civil Registrar Dr. Maricel Cabiling Ramos, ang Barangay Mobile Delayed Registration nitong June 17 sa Barangay Caybanban. Layunin nitong mapalapit ang civil registration services sa mga mamamayan at matulungan ang bawat isa na magkaroon ng wastong dokumentasyon na mahalaga sa pagkuha ng iba't ibang serbisyo at benepisyo mula sa pamahalaan. Bilang maagang pagpupugay para sa mga haligi ng tahanan, matagumpay na naglunsad ng isang pre-Father's Day for Health Forum na may temang Tatay Talks, Usapang Prostate ang Skyline Hospital and Medical Center sa Barangay Tungkong Mangga nitong June 17. Tinalakay sa naturang forum ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga senyales, panganib at tamang pangangalaga sa prostate health. Bukod sa talakayan, ipinaliwanag din ng mga kinatawan ng ospital ang kanilang mga bagong health packages na binubuo para sa mas accessible at preventable medical care ng ating mga haligi ng tahanan.
Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 3 at sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office at City Agriculture Office, matagumpay na naisagawa ang sustainability training para sa mga San Joseño beneficiaries ng Project Lawa at Binhi sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1 nitong June 16. Sa pagsasanay na ito, natutunan ng mga dumalo ang praktikal na pamamahala at pagpapanatili ng mga estruktura at pagpapalawak ng kabuhayan mula sa mga naaaning produkto. Layunin nitong matiyak na kaya ng mga benepisyaryo na mapanatili at mapaunlad ng kanilang mga communal garden at water impounding system ng mag-isa kahit matapos ang suporta ng pamahalaan. Naging posible ito sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ate Lida Robes na laging kaagapay at nangunguna sa paghahatid hindi lamang ng tulong, kundi ng pangmatagalang pagbabago at kabuhayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa para sa bawat pamilyang San Joseño. Matagumpay na idinaos ng City College of San Jose del Monte ang kanilang 4th National Service Training Program Graduation Ceremony sa City Sports Complex nitong June 16. Binuksan ni NSTP Director Gilbert S. Docusi ng seremonya ng may pasasalamat at pagmamalaki sa mga kasanayan at pagpapahalagang natutunan ng mga mag-aaral. Dito nagbigay naman ng mensahe ng inspirasyon si Dr. Roger S. Ambida, Pangulo ng Kolehiyo, at nagpaalala na ang tagumpay ay hindi lamang sinusukat sa akademiko kundi sa serbisyo, disiplina at responsibilidad sa komunidad. Nagpaabot din ng taos-pusong pasasalamat ang pamunuan sa lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Ate Lida Robes at Congressman Arthur Robes para sa kanilang patuloy na paggabay at pagbibigay lakas sa institusyon na humuhubog sa dekalidad na edukasyon sa The Rising City. Matagumpay na naisagawa ang Gender and Development o GAD Seminar sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office, katawangang City Population Office, ngayong Huwebes, June 18. Umabot sa 200 City Educational Assistance Program o CEAP Scholars ang dumalo sa proyektong ito ng lokal na pamahalaan. Sa temang Empowering Gender-Responsive Scholars for an Inclusive and Equitable Community, layunin nitong bigyan ng kamalayan ng mga kabataang iskolar ng bayan tungkol sa kasarian, pag-unlad, pagkakapantay-pantay at inklusibilidad tungo sa pagkakaroon ng mas ligtas na lipunan. Aktibo ring nakibahagi ang kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI Negosyo Center sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman ukol sa pagnenegosyo na naglalayong ihanda at gabayan ng mga kabataang mag-aaral sa kanilang hinaharap. Nakiisa ang mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED na ginanap kaninang umaga. Sa pangangasiwa ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, sa pangunguna ni CDRRM Officer Gina Villegas Tolentino, matiwasay at maayos na naisagawa ang earthquake drill sa lungsod ng San Jose del Monte. Ang aktibidad na ito ay higit pa sa isang karaniwang gawain. Ito ay nagsilbing praktikal na aplikasyon ng mga hakbang sa paghahanda sa lindol at sumubok sa kahandaan, katatagan, at kakayahan sa pagtugon ng mga mag-aaral, guro, non-teaching personnel, at response teams sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Sa pangunguna ng Office of the Civil Defense, naging posible ang NSED sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Samantala, narito naman po ang mga latest update tungkol sa pagpapabuti ng sistema at operasyon ng distribusyon ng tubig sa lungsod. Ayos na magbayad. Siyempre dapat yung serbisyo nila maging ayos naman nila. Kung kailan yung wala kaming tubig eh. Nahirapan na yung mga tao dun sa proseso nila ng prime water. Sa tubig, sa serbisyo. Agarang inaksyonan ng Metro Pacific Bulacan Water ang mga naiulat na water leaks, partikular na ang mga apektadong tahanan mula sa main lines ng supply ng tubig patungo sa residential areas.
Sa loob lamang ng 5 araw mula June 11 hanggang June 15, matagumpay na nakapagkumpuni ng kabuang 15 water leaks sa iba't ibang barangay sa lungsod, kabilang na ang mga lugar ng Barangay Dulong Bayan, Francisco Homes 1, Sapang Palay Proper, Towerville Minuyan, Villa Española, Gaya-Gaya, Ciudad Real, Daang Barrio, Area A, Area E at Lawang Pari. Patuloy naman ang MPBW sa pagtugon sa iba pang mga water concerns ng mga San Joseño. Libre ang rasyon ng tubig. Ito ang naging paalala ng Interim Water Partner Operator ng pamahalaang lungsod sa publiko. Nagsisilbi itong paunang babala kung sakali mang may manamantala sa kanilang operasyon ng distribusyon ng tubig. Ang rasyon ng tubig mula sa Metro Pacific Bulacan Water Rationing Team ay tulong habang inaayos pa nila ang sitwasyon ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. Ipagbigay alam lamang sa kanila sa pamamagitan ng official channels kung sakali mang may naningil o nanghingi ng kapalit sa kanilang designated water rationing teams. Sa sunod-sunod na leak repairs at maintenance ng pinagsamang puwersa ng pamahalaang lungsod at Metro Pacific Bulacan Water, kasabay na magpapatuloy ang water rationing ng Task Force Tugon at MPBW upang mailapit sa kabahayan ng ating mga kababayan ang supply ng tubig. Metro Pacific Bulacan Water is looking for new meter readers. Kasalukuyang tumatanggap ng aplikante para sa posisyon ng meter readers ang naturang water concessionaire. Kabilang sa mga qualifications ang pagkakaroon ng sariling motorsiklo, may valid driver's license, may working cellphone, willing to work in the field and to be trained, at may pleasing personality. Bukas po ang oportunidad na ito sa lahat ng kalalakihan at kababaihan, elementary o high school graduate na nasa edad 21 hanggang 55 years old. Sa mga interesado, bisitahin lamang po ang kanilang official Facebook page, Metro Pacific Bulacan Water, o kaya magsadya sa kanilang tanggapan sa San Jose del Monte Water District sa Barangay Minuyan Proper. Para sa iba pang balita, makakasama natin ang ating mga natatangi at mahuhusay na campus broadcasters mula sa Tungkong Mangga Elementary School. Good day, Philippines. Good day, rising city of San Jose del Monte. I'm Nate Ed Duarte, your campus broadcaster from Tungkong Mangga Elementary School. This is PIO Live, bringing you the hottest news and information for San Joseños. The city government of San Jose del Monte has been recognized as one of the local government units, or LGUs, that demonstrated outstanding performance in the calendar year 2025 Local Project Monitoring Committee, or LPMC, functionality assessment. The Department of the Interior and Local Government, or DILG Region 3, expressed pride in this achievement, noting that nearly all LGUs across Central Luzon attained the highest rating of ideal functionality. The result reflects the region's unwavering commitment to effective project monitoring, transparency, accountability, and good local governance. Personnel from the City Public Order and Safety Office, or POSO, attended a seminar on human rights law in relation to law enforcement organized by the Office of the City Legal Services, led by Attorney Juanito Gogolin and Attorney Antonio Andres Jr. at the City Convention Center on June 11. The seminar focused on enhancing the participants' knowledge and awareness of human rights, as well as their duties and responsibilities as public servants and citizens. Representing the city government, City Administrator Attorney Rezaldi Mendoza also joined the program and expressed his strong support for initiatives that promote a more humane and progressive community.
dominance sealed the championship. The Santo Cristo Lady Vanguards and Muzon South Spikers emerged as champions in the women's and men's divisions, respectively, of the Ateneidas Cup Inter-Barangay Volleyball League after sweeping their opponents in the finals on June 13. The Santo Cristo Lady Vanguard dominated the women's division championship match, defeating Lawang Pari in straight sets, 25-10, 25-9, and 25-6 to secure the title. In the men's division, the Muzon South Spikers also completed a 3-set sweep over San Pedro, posting scores of 25-20, 25-18, and 25-19 to capture the championship crown. The tournament featured 19 teams in the men's division and 12 teams in the women's division, representing 19 barangays across the city. The competition showcased the skills and determination of local athletes while promoting sportsmanship and community unity. City officials lauded the participants for their dedication and competitive spirit, emphasizing the importance of sports programs in developing young athletes and fostering camaraderie among communities. The successful staging of the league underscored the city government's continuing support for grassroots sports development and youth engagement through athletics. I am Nate Ed Huarte, your campus broadcaster from Tungkong Manga Elementary School, and this is PIO Live. Enrollment in the Alternative Learning System, or ALS, in Barangay Minuyan proper continued to grow as of June 15, with a total of 94 learners officially registered in the program. Local officials said the increasing number of enrollees reflects the determination of residents to continue and complete their education despite various challenges and circumstances that may have interrupted their schooling. The ALS program provides educational opportunities for out-of-school youth and adult learners, enabling them to pursue their studies through an alternative and flexible learning approach. The continued rise in enrollment highlights the city's growing commitment to education and lifelong learning. The Barangay Council of Muzon proper conducted a house-to-house distribution of school supplies on June 7 for San Joseño students residing in Paraiso Subdivision. The initiative was carried out with the assistance of council members, mother leaders, LLN representatives, and community volunteers who personally delivered the educational materials to beneficiaries in preparation for the opening of classes. The activity aims to support students as they return to school and help ensure that they have the basic learning materials needed for the upcoming academic year. The distribution also sought to ease the burden on families by providing essential school supplies directly to households within the community. This educational program reflects the Barangay Council's commitment to bringing public service closer to residents and promoting access to education among young learners. The City of San Jose del Monte has successfully passed the 2025 Good Financial Housekeeping Assessment conducted by the Department of Interior and Local Government, Bulacan. The recognition affirms the city's compliance with standards promoting transparency, accountability, and sound financial management in local governance. The city is among the 24 cities and municipalities in Bulacan that successfully passed the assessment, resulting in a 100% compliance rate across the province. The Good Financial Housekeeping Assessment evaluates local government units based on their adherence to financial transparency and accountability requirements, ensuring the responsible management of public funds. The achievement highlights the continued efforts of local government officials to uphold good governance practices and maintain public trust through effective and responsible fiscal administration. I am Iya Kalilong, your campus broadcaster from Tungkong Manga Elementary School, and this is PIO Live.
Led by the City Social Welfare and Development Office, or CSWDO, the Solo Parents President's General Assembly convened on Monday, June 15 at the City Convention Center for a consultation on drafting a comprehensive ordinance for single parents. The event was attended by Councilors Briggs Zabella and Dr. Rosaline Cabuco and Sangguniang Panglunsod Secretary Attorney Antonio D. Andres Jr. under the supervision of Mayor Ate Rida Robes. The assembly sought to engage directly with solo parents from different barangays, gathering first-hand accounts of their experiences. This feedback will guide the formulation of a comprehensive ordinance designed to effectively address their distinct needs, challenges, and aspirations while ensuring the well-being of their children. In line with sustained efforts to combat dengue, the local government, in collaboration with barangay personnel and barangay health workers, or BHWs, implemented indoor residual spraying in public schools throughout Barangay Minuyan proper on Friday, June 12. The targeted institutions included Towerville Elementary School, Towerville National High School, Goldenville Elementary School, and Eduardo A. Avendaño National High School. This strategic intervention seeks to mitigate the risk of dengue transmission by treating common mosquito resting areas with government-approved insecticides, thereby suppressing the vector population within school premises. The City Population Office, in collaboration with the Barangay Government of Gaya-Gaya, under the leadership of Punong Barangay Henry Ryan Santos, along with mother leaders from Barangay Main and Annex, conducted a seminar titled Parent-Adolescent Education on Adolescent Health and Development with a Gender Awareness on Thursday, June 11. The educational drive successfully enhanced the knowledge of local parents and youth regarding adolescent health, effective guidance strategies, and gender awareness. The seminar sought to foster responsible decision-making, self-esteem, and open communication within households to equip the youth with the tools necessary to navigate the complexities of adolescence. I am Jacob Lavelle, your campus broadcaster from Tungkong Manga Elementary School, and this is PIO Live. Muli po sila ang ating mga campus broadcasters mula sa Tungkong Manga Elementary School. Tara't silipin naman natin ang ating mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Simula ng panibagong taon ng pag-aaral, muling ipatutupad ng pamahalaang barangay ng Muzon Proper ang Bantay Paaralan Program bilang bahagi ng patuloy nitong pangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nitong June 17 po yan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na pinagtitibay ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng mga mag-aaral ng Angelito M. Sarmiento High School, lalo na sa oras ng uwian. Nakaantabay ang mga kawani ng barangay upang tumulong sa maayos na daloy ng trapiko, mapanatili ang kaayusan sa paligid ng paaralan at matiyak ang ligtas na pag-uwi ng bawat estudyante. Layunin ng Bantay Paaralan Program na mabigyan ng ligtas, maayos at disiplinadong kapaligiran ang mga mag-aaral sa kanilang pagpasok at pag-uwi sa paaralan, maiwasan ang mga aksidente at anumang banta sa kanilang kaligtasan, at higit pang mapagtibay ang pagtutulungan ng pamahalaang barangay, paaralan,
mga magulang at komunidad sa paghubog ng isang ligtas at responsableng pamayanan para sa kabataan. Sa Luzon proper pa rin po, matagumpay na naisakatuparan ng pamahalaang barangay ng Luzon proper ang pagpapatupad ng tax mapping sa buong nasasakupan nito para sa mas maayos na pamamahala at tamang dokumentasyon nitong June 17. Sa tulong ng mga nakatalagang barangay clerk at mother leaders, naging masinsin ang pagpangangalap ng mga napapanahong datos at impormasyon ukol sa mga aktibong establishmento sa komunidad. Layunin ng hakbang na ito na i-update ang opisyal na talaan ng barangay upang higit na mapabuti ang pagpaplano at paghahatid ng mga kaukulang programa at serbisyo para sa mga mamamayan. Tagumpay ang isinagawang co-processing at electronic waste collection nitong June 16 sa pangunguna ng Komite ng Waste Management sa Barangay Gumaok East. Sa pamamagitan ng e-waste collection at co-processing, nababawasan ang basura na mapupunta sa mga landfill. Ang mga basura ay nagagamit muli bilang alternatibong materyales. Nakatutulong din sa kalikasan ang tamang paghihiwalay ng basura at pag-iipon ng electronic waste. Hinihikayat ng pamuno ang barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Romel Petalbo ang kanyang mga nasasakupan na makiisa sa proyektong ito. Bilang bahagi ng pagpapahusay ng serbisyong pangkalusugan sa The Rising City, dumalo ang 16 na midwife mula sa iba't ibang health center sa lungsod sa 5th Midwives Health Summit 2026 nitong nakaraang Lunes, June 15, na ginanap sa Bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac, Tarlac City. Layunin ng summit na may temang The Power of Midwives, Strengthen Global Health na mas pataasin ang kakayahan ng mga midwives sa paghahatid ng dekalidad at ligtas na serbisyo medikal. Ang pakikiluhok sa mga ganitong programa ay patunay ng dedikasyon ng ating mga local health workers upang maghatid ng mas mahusay, moderno at serbisyong may puso sa alagang pangkalusugan para sa bawat pamilyang San Joseño. Abangan ang kabuuan ng mga detalye ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño at Express, araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers at syempre sa ating mga mahuhusay na campus broadcasters. Susunod, buong pagmamalaki nating ipakikilala ang mga pinakabagong guro sa ating lungsod. Alamin natin ang kanilang sakripisyo, determinasyon at pagsisikap upang makamit ang pinakaaasam na titulo sa pagbabalik ng PIO Live. Tayo po ay talaga nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil ang lahat po ng biyaya, siksik-ikli, umaapaw, ay talagang umaapaw magmula sa katandaan, sa kabataan, sa magulang, sa kapwa o ina. And of course, sa ating mga mag-aaral at sa Magandang hapon sa disenyo. Nandito tayo ngayon sa House of Representatives. Ito ang ating huling araw ng ating pagpasok dahil we will be on break
At the same time, pag-break tayo, hindi naman nakiputol na ating pag-record, kundi dito lang sa house na meeting, mababawasan. Pero balik distrito, yan, dalasan dito. Hapon, Marayang na pagtatagumpay tungo sa mas maunlad na buhay at maunlad na bago ng Pilipinas. Mabuhay ang Batch 2026 ng Bulacan State University, Sarmiento Campus. Mabuhay ang pamilyang San Jose. Arya San Jose. At iginagawa ng diploma ng pagkatapos. Halakit nito ang buong dangal, pribilehiyo at responsibilidad na nakapaloob dito. Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat Sanosenyo, kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Handa na ba kayong kilalanin ng mga pinakabagong licensed professional teachers ng ating lungsod? Hihimayin natin ang kanilang kwento mula sa hirap ng review hanggang sa tamis ng kanilang tagumpay. Mula sa mga gabing walang tulog, mga librong paulit-ulit na binubuklat at mga pangarap na binuo sa loob ng silid-aralan. Narito na ang bunga ng kanilang walang pagod na sakripisyo. Panoorin po natin ito. Magandang araw mga Sanosenyo. Welcome po sa panibagong episode ng PIO Live kung saan tampok natin ngayong araw ang mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at dedikasyon ng ating mga kababayan dito sa The Rising City. Ngayong araw po ay ating bibigyang pugay ang mga bagong licensed professional teachers mula sa City College of San Jose del Monte matapos makamit ng Bachelor of Early Childhood Education o BECED program ang kahangahangang 100% passing rate habang nagtala naman po ng 85.71% passing rate ang Bachelor of Physical Education o BPED sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Kasama din po natin ngayon ang program chair ng BECED at ang dalawa sa ating mga passers na sila Miss Paula at Miss Margie. Bumati po muna kayo sa ating mga kababayan. Welcome po sa PIO Live. Magandang araw po sa Sanosenyo. So ako po si Paula Marie A. Soriano. I graduate po last July 2025 and let passer po this March of Bachelor of Secondary Education, major in English, minor in Mandarin po. Thank you very much and congratulations, Miss Paula. Ma'am, bumati po muna kayo sa ating mga kababayan. Magandang araw po, mga taga-San Joseño. Ako po si Ginang Maria Rosario S. Mactal. Ako po ang program chair ng Bachelor of Early Childhood Education ng City College of San Jose del Monte. And finally, magandang araw po sa inyo. Ako po si Margie Borsena. Gumraduate po ako last July. Cum laude po and let passer po this March 2026 po. So muli po, congratulations po muna sa inyo. Ma'am Rose, unahin na po kita. Ano po ang reaksyon na 100% ang passing rate po?
Siyempre po, masayang-masaya po kami sa aming departamento dahil po ang aming unang batch ng graduates ay nakakuha po ng 100% passing sa LET. At ito po ay pinagpapasalamat namin, siyempre po, unang-una sa ama ng ating kolehiyo na si Congressman Arthur P. Robes at sa ating pong ina na si Mayor Florida Robes, Ate Rida Robes. At pasasalamat din po sa buong team na nagturo po sa ating mga graduates mula first year hanggang fourth year. Isa lang po yan na halimbawa na kung gaano po kaganda ang pagtuturo na isinasagawa sa ating kolehiyo, na nagpapatunay na ang ating mga graduate ay kaya pong makipagsabayan sa ibang universidad na makakuha ng 100% passing rate, kahit na po sila ay medyo may kakulangan sa kabuhayan, at nabigyan po ng pagkakataon upang maging mga magagaling na guro. Ma'am Rose, ilan po ba yung total na pumasa dito sa program po ninyo? Na dito po sa aming program, noon pong September ay may 2 po na kumuha ng LET at sila po ay parehong nakapasa, at ito pong nakaraang Marso ay 11 po ang kumuha ng LET. And I'm very sure kanya-kanya pong kwento ng inspirasyon Opo, na may babahagi kanya-kanya nila. po silang kwento ng mga buhay po nila na talagang nagsumikap sila para makapasa po ng LET. At maya-maya po, itong dalawa naman nakasama natin dito sa studio, paiiyakin po natin sila kasi babalikan natin ang kwento ng kanilang tagumpay. But for you, ma'am, being the program chair, positive pressure po ito, no? Kasi 100%. Opo, yun nga po. Sabi ko nga po, sila po ang ating mga unang graduates, unang batch na nakakuha at 100% passing. Kaya po lagi po pinapanalangin sa Diyos na sana ang mga susunod na batch ay ganyan din po. Sa totoo lang po, bago po sila kumuha ng exam, kinuha ko po yung mga pangalan nila at ipinagpamisa ko po sila talaga para makapasa po sila sa kanilang licensure exam. It's really part of our tradition. Yes naman. po, tradisyon na po natin yan na pag meron po kumukuha ng mga ganitong exam ay pinagdadasal natin upang sila ay makapasa. Gaya rin po ako, nung kumuha po rin ako ng exam, ang nanay ko pinagtitirik pa ako ng kandila para makapasa sa licensure exam. Kaya ipinagpatuloy Kaya po pinagpatuloy ko po ang tradisyon. Awa naman po ng Diyos, lahat po sila pumasa. Ma'am Margie, kayo naman po. Kwentuhan niyo po kami dito sa kwento ng inyong tagumpay. How was your journey? Ang journey ko po, nag-start po ako, nag-aral po ako sa City College with my 4 kids po. Isang 13 years old, isang 10 years old, isang 7 years old, and 4 years old. 5 years old. During that time po, kakapanganak ko pa lang po noon nung nag-start po akong mag-aral. So, online pa lang po noon eh. Pero nung nagkaroon po tayo ng face-to-face, talaga pong, lucky lang po ako kasi pumayag po ang City College na madala ko po yung mga anak ko sa school. So, dala-dala ko po yung 4 kong anak na pumapasok po ako sa school. Yan, halos araw-araw po yun kasama ko sila. Then habang po nag-aaral po ako po ay daycare teacher din po dito sa ating San Jose del Monte sa may Cypress po. So 3 years po akong daycare teacher habang po nag-aaral. Then nung nakatapos po ako, habang nagre-review naman po ako, Monday to Friday, trabaho po. Saturday, Sunday, uuwi, alis po ako ng bahay ng madilim. Uuwi po ako ng bahay ng madilim. So, kinabukasan, work na naman po. Then, sobrang hirap po nun kasi nakaka-drain po. Sobrang nakaka-drain, pagod ka sa pag-aalaga ng bata, sa pagtatrabaho, sa lahat po. Parang, minsan nga po tatanungin ko sa sarili ko, kaya mo pa ba? Kinakaya. Pero sabi, lucky lang po kasi meron po akong, ang environment ko pa ay supportive. Lagi nilang sinasabi, hindi ka dadali ng Diyos dyan kung hindi mo kaya. Lagi po nila. Yun naman po, lucky naman po na binigyan po ako ni Lord ng lakas ng loob na makapag-take. Dapat po September po ako mag-take. Pero siguro nga hindi niya niloob na doon ako mag-take. Siguro sabi ni Lord, sa March ka na,
ipapasa kita. Hindi po sa, opo. And yun naman po, nung time po na, kasi uso po ngayon ng social media. So, totoo po pala yun na pag nakakakaba yung paghahantay po ng result kaysa po yung sa mismong board exam. Nung time po na yun, syempre, titingnan natin ilang percent na ba yung ina-upload po ng PRC. So, bumalik po yung anxiety ko nun eh. So, sobrang kaba po. Pero nung time po na sabi nila, ilalabas na po yung board exam po na result, nagpatay po ako ng cellphone. Kasi sabi ko po, parang mas hindi ko kakayaning ako yung makakita kung mag-failed ako. Pero sabi ko nga po, kung ano man po yung maging resulta, si Lord na po yun eh. At paano nyo nalaman yung result, ma'am? Hindi, sa husband ko po, kasi siya yung tinawagan po ng mga kapatid ko. Nalaman ko na na-post na po ako ng mga kapatid ko bago ko po nalamang nakapasa po ako. Then may video po sila na grabe po yung iyak ko nung nalaman ko po na nakapasa. Doon po nabunutan po ko ng tinig sa puso ko. I was just curious dun sa kwento po ninyo na kapag pumapasok kayo, kasama nyo yung apat. Paano po ang reaction, not just the teachers, but yung mga classmates po ninyo? Masaya po sila kasi po, ang mga anak ko po, hindi po sila yung mga bata na takbo ng takbo. Para rin po kasi silang nag-aaral. Nakikinig po sila sa mga professor ko. Pag po nagtuturo yung mga professor ko, nakaganyan lang din po sila. Nakaupo lang po sila, hindi po sila yung iiyak po. Opo, kaya sabi ng mga professor ko, yun sila nga po yung swerte ko sa buhay. Nasubukan ko pa pong mag-compete po sa school ng kasama ko rin po yung mga anak ko and nanalo naman po ako second place naman po. So sila nga po talaga yung totoong inspirasyon. Napakahalaga po na may matibay kayong support system. Yes naman. Po, sobra po. And syempre, si Miss Paula naman, it's a totally different story. Kwentuhan mo kami, ma'am. Ano ba yung pinagdaanan mo before achieving this pinaka-aasam mong tagumpay? Ayun po, syempre po, unang-una, thankful po ako sa City College kasi hindi po ako graduate ng City College actually. Graduate po ako ng Bulacan State University. And I'm so grateful for the institution na tumanggap sa akin ng wala akong experience, wala akong lisensya. Talagang it's the institution that help me mold myself today. Kung ano ko as a teacher ngayon is, syempre utang ko po sa unang institution na tumanggap sa akin. So, hindi po talaga dapat ako magtitake. Kasi parang sabi po nila, mas mahirap daw, sabi ng mga ibang pumasa, mas mahirap daw ang March kaysa sa September. Kasi daw yung September, parang, syempre mahaba yung preparation mo, medyo mas maikli yung agony mo. Sa March kasi 2 months lang. Tsaka syempre medyo shaken pa kami doon. Actually, September talaga. Then, kumuha lang naman po ako ng transcript of record kasi kailangan sa trabaho sa BSU. And then, nakalagay doon for licensure exam. Yun po yung unang sign ko. Naniniwala po kasi ako sa mga signs. So, that was my first sign. So, nag-check ako sa internet. Tapos, pagka-check ko, yung exam date, March 15, which is my birthday. Sabi ko, lucky number ko yung 15. I-try lang natin. Kasi nung nakuha ko po yung TOR ko, December na po yun. So, late na ako. Yung mga nag-review, nag-start sila ng September. Tapos ako nag-start ako December lang. So I only have like 2 months, January, February. So sabi ko, sige, take na natin yung risk, mag-take na ako. And then, same scenario po, nakakapagod po yung Monday to Friday, magtuturo ka sa mga estudyante, haharap kang okay, magsasalin ka ng knowledge sa kanila. And then, Saturday, Sunday, magre-review ka. Na-try ko rin yung aalis ka ng umaga, uuwi ka, gabi na madilim na, para lang po akong nakikitulog sa bahay. Naging border ka parang naging border pa ako sa bahay. Na-try pa po namin yung, halimbawa, nung malapit na exam, yung booster na namin, dumadayo kami ng Manila for the review, sa Cuneta, uuwi kami 10:00 ng gabi. Tapos yung next call time namin, 4 a.m. Parang tapos after nun, papasok ka ng kinabukasan sa work. Sabi ko, January po, parang 2 weeks pa lang, ayoko na, pagod na ako. Parang
sinabi, tsaka nagkakaproblema na rin po ako sa work kasi syempre yung mga workmates ko sinasalo yung mga backlogs ko sa trabaho, and syempre nakakahiya rin po talaga yun for some instance, pero they supported me na sige lang, take mo yan, napagdaanan na namin yan, alam namin, talagang sila po yung nag-push sa akin na okay lang, hindi kami nahihirapan na pinapasahan mo kami ng unting burden. Kasi galing kami dyan been there, done that, binibigyan nila ako ng materials, sinusupport nila ako. So, very thankful po ako dun sa environment na meron ako kasi sinikot ko po siya sa family ko. Ang may alam lang yung lola ko. And then, the rest po, workmates ko na lang. So, yung lola ko sa bahay, para naiintindihan niya kung bakit aalis ako madaling araw, uwi ako gabi. And then, yung workmates ko, para alam nila kung bakit naman ganito yung performance. Pero nakakatulong pa rin naman po ako noon. Then, sumabay pa po yung Division Secondary Schools Press Conference. May mga nakaatang na responsibilidad bilang school paper advisor ka. But, nung nakita po namin yung list of winners, parang nagpi-pay off po. Parang doon talaga na nagsasabi na, okay, may nagagawa ka pa rin talagang tama kahit feeling mo less of a person ka na kasi sobrang burned out mo na during the review session. And feeling ko it all boils down to rewarding your hard work po. Pareho po lahat ng mga sakripisyo na pinagdaanan ninyo, lahat ng mga challenges. But I am very curious sa parehong Let Passer. Paano nyo po kinaya ang lahat ng mga challenges na binanggit nyo po sa amin? Kasi ngayon pa lamang po, hearing your kwento, I'm sure marami sa mga kababayan po natin ay talagang na-inspire sa mga kwento ninyo. Pero paano nyo po ba kinaya na pagsabay-sabayin yung mga responsibilities nyo, and I'm sure yung mga personal struggles and challenges ninyo? Ayun po, sobrang lala po kasi nung self-doubt. Like, syempre, pagka kasi consistent academic achiever ka sa family, may expectations na talaga na dapat one take ka lang, papasa ka na. Hindi mo na need mag-review center dapat kasi matalino ka naman na, nakatapos ka ng with honors ka lagi. So, ang hirap po nung self-doubts. Ako po talaga, ang ginagawa ko po nun, tumatak po talaga sa akin yung verse na Luke 22:42. Like, yet not my will, but yours will be done. Tatak na tatak po yun sa akin. Yun yung pinanghawakan ko na hindi naman ako mapupunta dito kung hindi siya para sa akin. Talagang malaking tulong din po yung faith natin ng mga San Joseño. Talagang yung mga materials ko, pinabasbasan ko pa sa Lasalit. Every after review, dumadaan ako sa simbahan. Nagtitake ako ng 5 minutes kahit sa labas ng to pray, to think na nakabiyahe ako. So, malaking tulong po yun. And then yung support system po talaga ng workmates ko, yung lola ko, na iniintindi ako na dumating po sa point na even paglalaban ng damit, hindi mo na magawa kasi pagod na yung katawan mo eh. And then doon po pumapasok talaga yung sobrang laking tulong po kapag may support system ka po. At napakagandang i-highlight po ng mga kwento ninyo na may kinalaman sa tradisyon, may kinalaman sa paniniwala pa rin sa support system, sa paniniwala at pananalig sa pong may kapal. How about you, Ma'am Margie? Kayo po, paano nyo po kinaya ang lahat ng mga challenges na talagang nag-test po sa katatagan po ninyo? Sa akin kasi po, hindi na lang po kasi yung sarili ko yung iniisip ko eh. Kasi di ba nga po mayroon na akong 4 na anak. So, sa tuwing mapapagod po ako, ang lagi ko pong iniisip, para sa kanila po yun. Hindi na lang para sa akin. And then po kasi, bago po kasi mamatay yung aking lola, yung po yung nagpalaki sa amin. So, ang sabi niya po kasi sa akin, kailangan makapagtapos ka ha. Ang dream kasi talaga ng lola ko is maging teacher. So, hindi siya natupad. So, sabi ko, ako yung tutupad ng pangarap niya. Kaya po, yun nga po, prayer. Sa tuwing pong panghihinaan, prayer. Lalo po nung mga gabi-gabi po, nagro-rosary po kami ng mga anak ko. Talaga pong tinuruan ko sila mag-rosary na sabi ko, mga anak, tulungan nyo si mami. Kasi, itong ginagawa ko, hindi lang para kay mami to, para to sa inyo. So, ang sarap lang po kasi yung mga anak ko, nakakaintindi po sila. So, lagi nilang pag magre-review po ako. Huwag kayong magulo, nagre-review si mami. Dito muna tayo ganon po sila. Kaya po kahit medyo napakahirap po. At saka yung family po, sobrang laking tulong ng family kasi yung iba pong family, di ba, sasabihin nila na kung kailan may anak ka na, tsaka ka magpapatuloy sa pangarap mo. Sa akin po,
sabi nila hangga't kaya mo na i-ano yung sarili mo, mag-aral ka, i-improve mo yung sarili mo. Hindi para sa'yo, para na rin sa mga anak mo yun po. Tsaka, ay swerte po ako sa partner ko. Kasi, kung hindi po siya supportive, hindi ko po kakayanin din po. Kaya, sa lahat po, yun na nga lang po, sabi ko nga po, mapapatanong ako sa sarili ko lagi na, paano mo kinaya? Opo, si Lord lang din naman po ang nakakaalam na, syempre nga po, kung hindi naman niya gusto, katulad ng sinabi niya, kung hindi niya gusto na mailagay ka dyan, hindi niya ilalagay dyan. Pero kung talagang para sa iyo yan, para sa iyo po talaga. And I'm very sure, Ma'am, Lola is proud. Yes. And yung buong support system na meron kayo, very, very Yes. proud po sa achievement na Yes. narating po ninyo. Ma'am Rose, balikan ko po kayo kasi we've heard po both their stories at nakita natin iba-iba. No, it's a combination of everything siguro. Pero sa tingin niyo, ma'am, may secret formula ba para makapasa sa mga ganitong board examination? Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung may secret formula. Pero ang nakikita ko po sa ating mga estudyante, kasi po galing ako sa isang private university, medyo na meron akong comparison. Pero isa pong nakikita ko sa mga estudyante po natin, dahil galing po nga sila sa mga mahihirap na pamilya, karamihan, ang nagiging inspirasyon nila ay kung paano maging matagumpay sa kanilang buhay. At yan po ang lagi ko sinasabi sa kanila na ito ang inyong pagkakataon, binigyan kayo ng pagkakataon makapag-aral ng libre, samantalahin ninyo na maiba yung buhay ninyo, maging matagumpay kayo sa larangan na pinili ninyo. Dahil magiging masaya kami kung makikita namin kayo na tagumpay kayo, na ngayon guro kayo, someday makita namin kayo na malay ninyo, head na kayo ng isang department, o malay ninyo, maging dean kayo ng ibang university. Diyan magsisimula. Kaya, pagsikapan nyo, yun lagi ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya, minsan sabi nga nila, ang higpit ni ma'am. Pero ngayon nakikita nila kung ano naging bunga ng pagiging mahigpit ko sa kanila, na ang tangi ko lang naman, sabi ko na dasal, lahat sila makapasa, lahat sila maging tagumpay. Kaya nga po yung ating mga hindi pa graduate, sa mga first year, hanggang fourth year po ngayon, yun lagi ang sinasabi ko. Unahin nila yung kanilang pag-aaral, huwag sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa kanila ng ating mahal na Congressman na Arthur Robes at ni Mayor Rida na makapag-aral ng libre dahil ito ang isang magandang pagkakataon para iangat yung kanilang buhay, no, at matulungan yung kanilang pamilya, no, na maiangat na ang kanila ring buhay. Kaya nga po natutuwa ako at ang ating mga estudyante talagang sinasa puso nila yun, sinasa isip nila. Kaya nakikita namin yung yung kanilang pagsisikap na mag-aral. At nagpapasalamat din po ako doon sa ating college president na si Dr. Ambida sa kanyang suporta sa ating mga estudyante. At hindi ko rin po makakalimutan yung aking mga team, yung mga professors na nagtuturo sa kanila na talagang binibigyan nila lahat ng inspirasyon, ng training, diba? At saka yung mga pangaral para sila ay maging tagumpay. And congratulations din po sa inyo kasi nagresulta na naman po sa panibagong batch ng mga Beacons of Hope etong City College. Kasi ang mga teachers natin considered nga na most noble na job na kayo po ang magtutuloy ng legacy po na tuturuan nyo ulit, makakapag-produce kayo ng bagong mga professionals na talagang movers ng ating bansa. But at this point, of course, pasalamatan natin ang lahat ng mga support system po na nabanggit nyo kanina in making this history possible. Unahin po natin si Ma'am Rose sa lahat po ng gusto nyong pasalamatan, Ma'am, na naging part po ng tagumpay ng City College. Gaya po ng lagi ko sinasabi kanina, kami po ay nagpapasalamat sa ama ng aming
paaralan na si Congressman Arthur Robes at sa kanyang pong magandang may bahay na si Florida Ate Rida Robes na naging isang matagumpay na proyekto itong pagpapaaral sa ating mga estudyante ng libre at walang tuition fee, at ito po ay kanilang naging daan upang makamit nila yung kanilang tagumpay. Nagpapasalamat din po ako sa ating college president, si Dr. Roger Ambida, sa suporta niya sa ating kolehiyo, kundi sa kanya rin pong mga pangaral sa ating mga kaguruan at sa ating mga estudyante. At nagpapasalamat din po ako sa mga magulang na ating mga estudyante dahil sila rin po ay sumusuporta. During the orientation po, pag kinakausap ko sila, talaga pong masayang-masaya sila dun sa kanilang mga anak na nag-aaral sa ating kolehiyo. At sa huli ay atin pong mga estudyante na talaga pong nararamdaman namin ang kanilang pagsisikap. At ito po mga graduates natin bumabalik. Nagpapasalamat sila dahil sa mga nararanasan nila at sa kanilang tagumpay. Ngayon na sila ay nasa labas na ng paaralan, gumuguhit na sila ng kanilang kapalaran na kanilang nakuha sa pag-aaral sa ating kolehiyo. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am. It's time for Ma'am Margie naman na pasalamatan ang lahat po ng tao sa likod ng inyong napakagandang journey. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Poong May Kapal sa pagbibigay po ng instrumento para po sa katuparan po namin ng aming mga pangarap, sa ating Congressman Arthur B. Robes, sa ating butihing Mayora kay Ate Rida Robes, sa ating school, City College of San Jose del Monte, kay Doc Ambida po, at sa aming head po ng aming department po, si Ma'am Rose Mactal po. And sa lahat po ng naging professor namin na talaga naman pong hindi kami pinabayaan simula first year hanggang fourth year na. Kahit po ngayon, nakaagapay pa rin po sila sa amin. So may GC pa rin po kami hanggang ngayon. Lagi pong nag-update si Ma'am sa amin. Opo. Nagbibigay po sa amin kung saan may hiring. Yan po. And syempre po sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking partner, sa aking mga tito and tita, sa mga friends na lagi pong nagsasabi na kaya lahat, walang hindi kaya. And sa lahat po ng nagpipray ng aming mga tagumpay, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Ma'am Margie. And finally, Miss Paula, lahat po ng pwede niyong pasalamatan. Ayan, syempre nagpapasalamat po ko ulit sa City College kasi gaya po ng sinabi ko kanina, ito po yung institusyong tumanggap sa akin ng wala akong work experience, wala akong lisensya. Kumbaga, sino ka ba naman para tanggapin? Pero patunay lang po to na ang lungsod natin ay open para sa mga kabataan na nagsisimula pa lang bumuo ng pangarap. Kaya po talagang nagpapasalamat po kami sa City College kasi kahit po hindi ako graduate ng City College, talagang buong puso po nila akong tinanggap doon na turuan at mas maging mahusay na guro ng bayan ng San Jose del Monte. Of course, nagpapasalamat din po ako sa school ko dati sa Bulacan State University Sarmiento Campus dahil sa kanila rin po nanggaling lahat ng inaral po namin para sa kung paano kami magiging isang mabuting guro ngayon ng bayan. Sa lola ko po na walang sawang sumuporta sa akin noong mga times na parang border na lang ako ng bahay kasi nakikitulog na lang talaga ako, nakikikain, nakikitulog. Talagang all out po yung suporta niya sa akin. Siya rin po yung nagtasa ng lapis ko dahil naniniwala ako na sobrang talino po ng lola ko. Hindi lang sa edukasyon kundi pati sa desisyon ng buhay na nakakatulong po. Sa mga katrabaho ko po sa City College, grabe, sobrang suporta po sila. Hindi po nila ako pinabayaan. Noong mga times na umaayaw na ako, may paggising ako na pagod na ako, ayoko nang pumasok. Talagang thankful po ako sa mga katrabaho ko sa City College for helping me all throughout this journey. Sa mga kaibigan ko, thank you for believing in me. You never doubted that I can. And syempre po, thank you po kay Lord kasi alam ko po na ito yung regalo niya sa birthday ko na talagang sige, i-take mo yan para sa'yo yan. Kasi nga po, Luke 20:42, yet not my will but yours will be done po. Salamat po. Amen. Amen to that. At talagang ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon ang tagumpay nito. And hopefully, magamit niyo po
ito upang makapagbigay pa ng inspirasyon sa mga kapwa nyo teachers at syempre sa mga huhubugin yung mga kabataan. Muli po, congratulations sa buong City College of San Jose del Monte at sa ating mga bagong licensed professional teachers. Ang inyong tagumpay po, tagumpay ninyong lahat ay patunay na ang sipag, tiyaga, dedikasyon at ang pusong handang maglingkod po ay tunay na susi sa pag-abot ng mga pangarap. Patuloy po kayong magsilbing inspirasyon at gabay sa paghubog ng ating susunod na henerasyon ng mga kabataang San Joseño. Ipinagmamalaki po kayo ng City Government at syempre ng City College of San Jose del Monte at ng buong Rising City. Ito po muli ang PIO Live, ang programang maghahatid ng mga kwento ng inspirasyon, pag-asa at karangalan sa ating lungsod. Maraming salamat, Aria San Joseño. Thank you very much po. At yan po ang ating panayam sa mga bagong gabay at pag-asa sa sektor ng edukasyon ng mga LET passers na guro at graduates ng City College of San Jose del Monte. Muli po mula sa Public Information Office, congratulations po. Dahon naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Pabatid mula sa Barangay Minuyan Proper, inaanyayahan ang mga residente ng Barangay Minuyan Proper sa pagpapatala sa libreng kapon para sa kanilang mga fur babies na nagsimula po yan ngayong June 18 at magpapatuloy hanggang sa June 21 sa Barangay Annex A Phase A. Mahalagang paalala po para sa mga pet owners, dapat ay rehistrado ang inyong mga alagang aso. Bawal po ang buntis o bagong panganak na alaga. Bawal ang may sakit o mahina kumain para sa kaligtasan ng ating fur baby. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na maging bahagi ng libreng kapon program sa inyong barangay. Kanselado po ang schedule ng Barangay Local Recruitment Activity sa Barangay Minuyan 1. Manatiling updated para sa mga gaganaping recruitment sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pag-follow sa official Facebook page ng CSJDM Public Employment Service Office. Kaugnay na pabatid po bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating minamahal na City Mayor, Florida Atenida P. Robes, hatid ng PESO at Land Transportation Office ang libreng Theoretical Driving Course o TDC Seminar na gaganapin sa darating na June 23 at 24. Ang programang ito ay eksklusibo lamang para sa mga aplikanteng nakapag-pre-register sa opisyal na registration link. Ang mga pre-registered na kalahok ay tatawagan o ita-text upang ipaalam ang kanilang schedule, oras at venue ng seminar. Mangyaring bantayan ang inyong mga cellphone para sa karagdagang detalye. Ang programang ito ay isa sa mga serbisyong inilaan upang mabigyan ng oportunidad ang ating mga kababayan na makapagsimula sa kanilang paglalakbay tungo sa pagiging ligtas, responsable at lisensyadong motorista. Isa sa mga Civil Registrar Tip 101 ni Doc Marcel mula sa City Civil Registry Office ang tamang kaalaman tungkol sa typo errors sa inyong dokumento na dapat alam mo, San Joseño. Hindi lahat ng mali sa birth certificate ay kailangang idaan sa korte. Sa ilalim ng RA 9048 at RA 10172, ang mga clerical o typographical errors, maling araw o buwan ng kapanganakan at maling entry ng sex, kung typographical lamang, ay maaaring maitama sa local civil registry office nang hindi dumadaan sa judicial proceedings. Para sa mga iba pang katanungan, maaaring bumisita sa tanggapan ng CCRO o dumulog sa kanilang official Facebook page.
At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din naman sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. From Thomas Edison. Sa bawat gurong nangarap na makapasa sa licensure examination for teachers, hindi maiwasan ang pagod, kaba at mga sandaling tila gusto na lamang sumuko. Maraming gabi ang ginugol sa pag-aaral, maraming sakripisyo ang ginawa, at maraming pagkakataong napatanong bawat isa kung sapat ba ang ating kakayahan. Ngunit ang bawat pahinang binabasa at bawat pagsubok na hinaharap ay bahagi ng paghahandang humuhubog sa atin, hindi lamang bilang mga profesional, kundi bilang mga taong may matibay na pananampalataya sa kanilang pangarap. Ang kabiguan, kung sakaling maranasan, ay hindi katapusan ng ating kwento. Ito ay isang pahina lamang sa mas malawak na aklat ng ating tagumpay. Minsan ang buhay ay hindi sumusukat sa bilis ng ating pag-abot sa pangarap, kundi sa tibay ng ating loob na bumangon tuwing tayo ay nadadapa. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa resulta ng pagsusulit, kundi sa katatagan ng ating pusong magpatuloy na lumaban sa kabila ng lahat. Para sa mga nakapasa, naway maging paalala ito na ang inyong lisensya ay hindi lamang simbolo ng tagumpay, kundi isang responsibilidad na magbigay liwanag sa buhay ng mga mag-aaral. At para naman sa mga patuloy na naghihintay ng kanilang pagkakataon, huwag mawala ng pag-asa. Ang pangarap na itinanim sa puso ay may tamang panahon ng pagyabong. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay hakbang pa rin patungo sa minimithing destinasyon. Ika nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. Usapin lamang ito ng tamang tiyempo at direksyon. Huwag kang sumuko at patuloy lamang sumubok dahil ang totoong kabiguan ay ang pagsuko bago mo pa man ito subukan. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo ang isang malakas na Shout Out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out po from Nate Joss Jake. Hello po Sir Jeff Andrade, this is Nate po. Shout out din po kay Sir Seth. Thank you po for yesterday. We miss you Sir Brian. Hello Nate. From Ken Jacinto Vlog, pa-shoutout po. Birthday ng friend ko, Nathan Carl Nabual. Happy birthday po, Nathan. From Jenny Rose Magat, shoutout po sa Magat fam. From Nate Josh po ulit, pa-shoutout din po sa best friend kong si Natalie Christine. Happy birthday, Chin. We love you. From Letlet Perez Liera, shoutout po from San Jose del Monte, Bulacan. From ating kagawad Angelo Panti from Fatima 2, pagbati sa 10th anniversary, Emano Ronald and Angelo Panti. Congratulations po. Happy 10th anniversary. Stay strong po. From Johanna Gacosta Pulo, magandang sanosenyo po. Pa-shoutout po, Fiayo fam. Hi Johanna. From Alexis de Guzman, pa-shoutout po. Shoutout sa iyo, Alexis. From Paula Marie Soriano, congratulations po, Let Passers. Hello po, si Ma'am Paula po ay isa sa ating mga na-interview po kanina sa pinakita po nating interview na Let Passer. From Barangay Paradise 3, City of San Jose del Monte, Bulacan, good afternoon po mga Sanosenyos. From ating kagawad Jojo Ranyada from Barangay Kipian, shoutout po sa BPIO family. From the Happy Tommy Ali, shoutout po sa boss namin, Mary Rose Navajas Consolar. Hello po, shoutout po. Shoutout din po from Angelo Darantino, happy birthday. Edna Lynn Placido. Shoutout din daw po sa GD family, happy graduation anniversary. At syempre, belated happy birthday po sa aming PIO head, Brian G. Ocampo, at salamat po sa masarap na dinner last Monday.
Muli po, maraming salamat po sa panonood. Shoutout din po pala sa aking minamahal na mga magulang. Nandito po sila kanina sa studio. And shoutout din po sa aking mga kaibigan sa Team A at syempre kay A at sa lahat po ng patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating programa. At dahil dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama, at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakiisa. I-like, i-share at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit ba ang balita? Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Lido Robes at Congressman Arthur Robes at ni PIO Head Brian G. Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arias San Joseño. Sa dinami-dami ng nais, iba-iba man ang wamis, mga pangarap ang nagbibigis, lahat posible.